pagwalang bahala ang mga naririnig na kakaiba at hindi may paliwanag sapagkat maaari itong sigaw ng paghingi ng katarungan o paghingi ng tulong ng kaluluwang hindi makatagpo ng katahimikan. Tuhayan na natin ang isa na namang kwento ng kababalaghan. Pamamagatan natin ito. Guni-guni sa isa na namang gabi ng lagi. Dito na po tayo titira, Mama. Oo, anak. Ito yung apartment na malapit sa opisina ko. Mas mabuti na dito para madali ako makakauwi araw-araw. Kailan po tayo babalikin na Lola? Rachel, hindi na tayo babalik doon. Magsisimula tayong dalawa na tayo lang. Oh, eto na. Eto na yung apartment unit natin. Hintayin na lamang natin ang tita Rika mo kasi kinuha niya yung susi doon sa admin office. Mama, may babae pong nakatingin sa atin, oh. Babae? Saan? Doon po, sa kabila pong unit. Nakasilip po siya sa bintana. Ha? Saan? Wala naman ah. Naku, Rachel, huwag ka naman sanang ganyan. Sarado yung bintana sa kabilang unit. Pero, meron po talaga ako Esther, nakita na... Eto na, oh. Nakuha ko na yung susi sa unit mo. Ay, naku. Salamat, Rika. Saan mo na? Wow! Maaliwalas pala sa loob ng unit. Sa araw, hindi nyo na kailangan na mag-ilaw kasi yung liwanag, pumapasok naman dito sa loob. At saka malaki bintana, ha? Maganda talaga. Ngayon mo lang ba nakita ang loob nitong unit? Oo. Brochure lang naman na nakita ko nung inalok sa akin ng agent to. Talagang desperate ka na lumipat, ano? Oh, Rika eh. Kasi mula nang maghiwalay kami ni... Oh, yung tatay ng anak ko. Nahiya na ako makitira sa biyanan ko. Kaya ito na ang pinakamabuti. Mama, Oh, bakit? Bakit, Rachel? may bata po, oh. Nakasilip sa pinto. Ay, ayan ka na naman. Esther, meron nga. Mama, lalapitan ko po siya, ah. Sandali! Hayaan mo na siya. Mabuting makipagkaibigan siya para hindi siya makaramdam ng lungkot. Rika, Huwag ka mag-alala. Makakapag-adjust din kayong mag-ina. Sa totoo lang, talagang mahirap mag-umpisa. Pero, kaya mo yan. oh, Rachel, heto na sa mesa yung mga pagkain mo sa buong araw. Narito na yung almusal, pati tanghalian. Ngayon, kung gusto mo ng merienda, may pera doon sa cabinet. Bumaba ka sa ground floor, may mini grocery doon. Pero, huwag ka lalabas itong building ha, at huwag na huwag ka makikipag-usap sa hindi mo kilala. Opo, Mama. Anak, pasensya na sana. Hindi kita pwedeng isama sa opisina. Opo. Kapag may pasok ka na sa school, edi hindi ka na maiiwan dito sa bahay. Opo. Okay, anak ha? Alis na ako. Be good. Uuwi agad ako as soon as matapos ang trabaho ko. Opo. Ingat po. Okay, anak. Oh, kiss. Bye. Ikaw ba ang nakatira dyan sa unit? Oo. Ako nga. Bakit? Ako ang nakatira sa katabi niyong unit. May problema ba? Maingay ka! May kasama ka bang bata? Oo. Ako
Ako at saka yung anak ko lang nakatira dito sa apartment na ito. Pwes, pagsabihan mo ang anak mo. Ayoko ng maingay. Ayoko ng maraming kalabog. Pero hindi kami maingay. Tahimik at mabait ang anak ko. Simula nang tumira kami dito, hindi kami nag-iingay. Manood man kami ng TV, sapat lang yung volume para marinig namin yung palabas. Pero maingay talaga. Sinasabi mo bang sinungaling ako? Mister... Kapag nag-ingay pa kayo, magre-reklamo ako. Ire-reklamo ko kayo! Si Rudy ang sinasabi mong nakatira sa kabilang unit. Pinagbantaan niya ako, Mr. Bernie baka naman pwedeng ipablatter to sa barangay. Tahimik na tao si Rudy. Baka naman talaga maingay kayong mag-ina. Ha? Matagal na siya nangungupahan dito sa apartment building ko. Mr. Bernie, hindi talaga kami nag-iingay. May sinasabi siya kumakalabog na ingay, pero hindi naman kami yun. Hindi nga kami nagtatalo ng anak ko. Mabait ang anak ko. Hindi magrereklamo si Rudy kung wala talagang problema. Ang mabuti pa siguro, Mr. Bernie, tanungin niyo yung isa pa niyang katabing unit. Baka siya yung maingay. Kami ng anak ko, hindi kami talaga nag-iingay. Nagkakamali siya ng pagbibintang. Oh, kumusta little girl? Ano ba'y bilhin mo? Dalawang tetra pack po ng milk. Nando sa mini ref. Kunin mo na lang. Opo. Teka, bakit dalawang binili mo? Ang bibilhin mo? Para po sa kalaro ko, yung isa. Kalaro. Opo. Sa katabi naming apartment, may batang lalaki po nakatira. Siya po ang kalaro ko. Walang ibang bata sa apartment building na ito. Sinong tinutukoy ng batang ito? Ito po ang bibiling ko. Ayan. At saka dalawang biskuit po. Okay. Anong pangalan ng kalaro mo? Wala po siyang pangalan eh. Wala. Opo, secret daw. Basta ang sabi po niya, ako lang ang gusto niyang kalaro. Imaginary friends siguro ang tinutukoy ng batang ito. Oh, eto, Iha. Nailagay ko na sa paper bag ang mga binili mo. Po, Eto rin ang sukli mo. Ingat ka, ha? ingat din po kayo. Sige. Ba, anong nangyari? Parang pagtalikod niya, may nakita akong batang lalaki na kasabay niyang lumabas. Pero wala naman. Mula rito sa counter na kinatatayuan ko, natatanaw kong pasakay na siya sa elevator at nag-iisa lang siya. Nag-iisa lang siya talaga. Pero tulog si Richelle dito sa tabi ko. Sino yung padabog na nagsara ng pinto? Hoy! Hindi ba sinabi kong ayoko ng maingay? Ito na Ano ba? Oo, naku! Hindi ho kami maingay. Natutulog na ho kami, mister. Natutulog? Binagsak niyo ang pagsara ng pinto niyo. Dinig na dinig ko! Pero hindi nga ho ako yun. Natutulog na kami. Nagising din ako sa balakas sa kalabog ng pinto. Sinungaling! Bakit hindi mo tanungin yung nasa kabilang unit? Baka sila yung maingay. Hindi kami nag-iingay ng anak ko. Tigilan mo na ang pagbibintang sa amin! Ay, naku. Nalalate na ako. Magalit si boss. Tinanghali kasi ako ng gising. Tulong! Ang anak ko. Yung babae, humihingi siya ng tulong. Tumakbo siya palayo. Miss! Miss! Anong tulong ang kailangan mo? Bigla siya nawala. Pero kitang-kita ko, dito siya tumakbo. Esther, wag mo masyadong isipin yun. Mag-concentrate ka nilang sa trabaho. Pero Rika, nagtataka lang kasi ako eh. Simula nang lumipat kami sa apartment, para bang kung ano-ano ang kababalaghan na nangyayari. Naninibago ka lang doon sa apartment. Pero yung kasungitan ni Rudy,
Hindi ka babalagan yun. Kakainis eh. Kakabwisit. O di reklamo mo na lang dun kay Mr. Bernie. Naku, inireklamo ko na. Oh. Pero ako pa nasisi. Ha? Oo! Mabait daw si Rudy. Wala pang nakakaaway na nangungupahan dito sa apartment building. O ano? Gusto mo lumipat? Ewan ko. Di ko alam. Guguluhan ako eh. Pagod na ako, Rika. Pagod na ako mag-isip tungkol sa mga problema ko. Aray ko, ano ba to? Rachel! Rachel, bakit ganito kagulo ang bahay? Ang daming kalat! Tsaka ang baho! Mama, hindi po ako may gawa nito. Yung kalaro ko pong bata. Sino bata? At saka bakit ka nagpatuloy ng kung sino dito? Hindi ba nagbili na ako sa'yo, ha? Ha? Hindi ka dapat magpatuloy ng tao rito na hindi ko alam. Basta na lang po siya pumasok dito eh. Gusto niya maglaro kami. Tapos, nang hindi ako pumayag, nagalit siya. Ginawa niya na yan. Anak, bakit ba nagsisinungaling ka? Bakit ba nagiging matigas ang ulo mo? Hindi ka naman dating ganyan ah. Ano ba nangyayari sa'yo, Richelle? Hindi naman po ako nagsisinungaling. Diyan po siya nanggaling sa banyo. Diyan po siya dumaan. Tapos, na sinabi ko, ayaw ko makapaglaro. Kinuha po niya yung kalat na yan. Tinumpa niya yung mga silya. Tapos, kinalat po niya yung mga gamit ko. Totoo pa yung sinasabi ko, Mama. Hindi po ako nagsisinungaling. Hello, Esther. Oo, narinig ko sinabi mo. Ay, hindi ka makakapasok ngayon. O, Ricky, kasi dadaling ko sa doktor si Richelle. Nilalagnat eh. Ah, ganun ba? O sige, kung bubuti yung pakiramdam ng bata, kailangan mag-report ka rito sa office, ha? Kailangan matapos natin ang project sa araw na ito. Oo, sige na, pasensya ka na sana ha. Pakisabi na lang kay boss. Oo, okay, sige. Sana maging okay na si Richelle. O sige, ingat kayo, ha? Bye! Okay, Richelle. Ang sabi ni doktora na wala na yung lagnat mo, pwede na tayo umuwi. Para sa ganoon, makahabol ako sa trabaho ko. Ma, sumahan mo po muna ako sa apartment. Huwag ko munang mag-work. Ay, Richelle, anak, hindi pwede. Baka mamaya masisante ako. Lalo tayo mapiperwisyo. Pero Mama, baka bumalik na naman yung batang kalaro ko. Galit po siya sa akin eh. Nakakatakot siya kapag nagagalit. Anak, pwede ba? Tigilan mo na ang pag-iimbento ng kwento. Pero totoo po. Basta na lang po siya pumapasok sa apartment. Bakit ayaw niya maniwala, Mama? Naku naman, Richelle. Bakit ka ba nagsisinungaling ng ganyan? Hindi ka naman dating sinungaling niya. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi po ako nagsisinungaling. Maniwala ka po sa akin, Mama. O Esther, binigyan pa tayo ni boss ng isa pang araw pero dapat bukas makumpleto na natin ang project plan. Masisira tayo sa client kapag hindi na i-deliver bukas. Kaya dinala ko na sa'yo itong mga document na dapat mong tapusin. Naintindihan ko, Rika. Maraming salamat, ha? Oh, kumusta si Richelle? Nandun sa kwarto, natutulog. Ang sabi ng doktor, na-stress daw si Richelle. Hindi makapag-adjust sa paglipat namin ng bahay. Kaya yun, nakakaramdam ng mga sakit na maaaring psychosomatic o baka iniisip lamang niya. Pati yung sinasabi mong batang nakikipaglaro sa kanya? Oo. Baka raw pati yung sinasabi niyang kalaro likha lang ng kanyang imahinasyon. Madali namang malaman kung
meron nga siyang kalaro. Eh di magtanong tayo kay Mr. Bernie kung sino yung mga naninirahan dito sa apartment building na may anak o kasamang bata, di ba? May ka-meeting ako ngayon, Esther. Hindi kita maharap. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap, okay? Pero Mr. Bernie, gusto ko lang malaman kung saan unit nakatira yung batang kalaro ni Richelle. Bata, dito nakatira. Oo. May kalaro si Richelle, medyo salbahe. Abay, ginulo yung sala namin, nagkalat. Gusto ko lang sana makausap yung parents. Esther, hindi ko alam kung paano nagkaroon ng kalarong bata ang anak mo. Maliban na lang kung may nakapasok dito sa building na taga-riyan sa malapit sa squatters area. Ha? Anong ibig mong sabihin, Mr. Bernie? Ikaw lang ang tenant sa apartment building ko na may kasamang anak. Pero... Walang ibang bata rito sa apartment ko, Esther. Ang anak mo lang. Bibili lang tayo ng merienda mo, tapos papasok na ako sa office, okay? Okay po, Mama. Pero promise me, kung magkakaproblema ka, tawagan mo lang ako. Opo. Hi. Okay na ba itong binili nyo? Ipapansin ko na. Please. Medyo kasi nagmamadali ako eh. Ikaw ang mami niya? Oo. Bumili na siya mag-isa rito nung isang araw. Juan, sa second floor nitong building kami nakatira. Dito rin ako nakatira. Ako may-ari nitong mini grocery. Okay na. 199 lahat. Teka, sandali. Etong bayad ko, Mr. Greco na lang, Mrs. Esther. Ako si Esther. At itong anak ko, si Richelle. How are you, Rochelle? Okay po. Okay, ito sukli nyo. Ingat kayo. Sige, salamat. Teka, sandali. Alam mo kaya kung may nakakapasok na tagalabas dito? Ang ibig ko sabihin batang lalaki. Wala. Bawal ang outsider dito sa building. May guard sa harap. Walang pwedeng makapasok na hindi nakatira dito. Ganun ba? Oo. Okay. Sige. Mabuti naman. Richelle, tayo na. Malalate na ako sa trabaho. Bumalik ka na sa unit natin, ha? Tapos, hintayin mo na lang akong umuwi. Okay? Okay, Mama. Teka, mabuti pa. Ako na mag-atid sa kanya sa unit nyo. May kasama naman ako ritong pwedeng maiwan. Nakakaya naman. Okay lang. Mukhang hindi pa komportable rito sa building si Rochelle. Sige. Sige. Salamat, Greco. Tama ka. Nahihirapan mag-adjust ang anak ko. At malaking tulong sa amin na mayroong nagmamalasakit na katulad mo. Matutuwa si Richelle sa hapunan namin. Bumili ako ng favorite niyang fried chicken. Yung babae nakita ko nung isang araw, nasa tapat siya ng pinto ng katabi namin unit. Tulungan mo ko. Ha? Anong tulong ang kailangan mo? Ang anak ko. Ang anak ko. Bakit? Ano nangyari sa anak mo? Ang anak ko. Teka! Hoy! Sandali! Bigla siyang pumasok sa unit ni Rudy. Sinasaktan kaya siya ni Rudy? Asawa kaya siya ni Rudy? Ikaw na naman? Bakit mo ibinagsak ang pinto? Hindi ka ba makapagsasara ng pinto na hindi mo ibinabagsak? Pero hindi ako! May babaeng pumasok diyan sa unit mo. Siya ang nagsara ng pinto ng malakas. Walang ibang nakatira rito. Ako lang. Pero kitang-kita ko yung babae. Umiiyak siya, humihingi ng tulong tungkol doon sa anak niya. May anak siya, umiiyak.
At kitang-kita ko, diyan siya pumasok sa unit mo. Wala akong kasamang babae rito sa unit ko. Mag-isa lang ako rito. Nababaliw ka na siguro, no? Ha? Irereklamo na talaga kita kay Mr. Bernie. Hindi na ako makatiti sa ingay mo! Rika, may nakikitang bata si Richelle. Ako naman may nakitang babaeng humihingi ng tulong. Hindi kaya mga multo nakikita namin? Hindi kaya nagsasabi nga ng totoo yung anak ko? Na bigla na lang nagpapakita yung batang lalaki na nakikipaglaro sa kanya. Na baka tulad ng nakikita ko, multo rin ang batang yun, yung nakikita niya. Anong gusto mo? Mag-imbestiga ako? Magtanong-tanong? Ayoko sanang isipin mo na nababaliw kaming mag-ina. Wala akong iniisip na ganyan, Esther. Pero totoo yung sinasabi ko. May nakausap akong babae, humihingi siya ng tulong tungkol sa anak niya. Pero hindi naman niya sinabi kung ano nangyari o anong problema sa anak niya. At si Richelle, may nakikita namang bata. Oo. Pero si Mr. Bernie na mismo may sabi na walang ibang bata sa apartment building. Si Richelle lang, ang anak ko lang ang bata doon. Alam mo, Esther, naniniwala ako dyan sa mga spirit na humihingi ng tulong. Kasi nga, hindi naging maganda yung pagkamatay nila. Biktima sila ng karumal-dumal na krimen. Rika, ang babae kaya nagpapakita sa akin eh. Maaari. Susubukin ko magtanong sa paligid o kaya mag-research online. Sigurado, may lihim ang apartment building na ito. Pero sobra na, Mr. Bernie. Palagi na lang silang maingay. Ayaw mo, kakausapin ko yung mag-ina. Konting lamig. Hindi maayos ang problema kung init ng ulong paiiralin. Siguruhin nyo lang na hindi na sila mag-iingay, ah. Oo, Rudy. Ako na bahala ron. Narinig ko ang pag-uusap niyo ni Mr. Rudy. Pero maniwala ka, hindi kami nag-iingay ng anak ko. Saan kaya galing ang ingay na nakaka-istorbo kay Rudy? Hindi ko rin alam. Ang totoo, ako rin nagigising sa kalagitnaan ng pagtulog ko. Bigla may nagsasara ng pinto ng malakas. O kaya naman biglang tutulo yung gripo sa banyo. Pero tulog na tulog naman ang anak ko. Sinasabi mo bang may nagmumulto sa gusali ko? Hindi ko alam, Mr. Bernie. Pero ang sinisiguro ko sa iyo, hindi kami mag-ina ang gumagawa ng mga ingay na inireklamo ni Rudy. Tama na! Ayoko na talaga makipaglaro sa'yo! Sabay ka! Richelle? Richelle! Pumasok ka na rito! Opo, Mama! Sino ba yung kausap mo sa labas? Yung pong batang kalaro ko. Bininan ko na nga po siya ng juice, pero hindi niya ininom. Tapos kinurot niya ako. Ito po! Alin? Oh, Ito po! ano yan? Pasapasaya braso mo. Kinurot nga po ko ng bata. Walang yung batang... Saan ang batang yun? Ituro mo sa akin. Saan nakatira yun? Hindi ko na ito mapapalagpas. O sige, ngayon, ituro mo sa akin saan siya nakatira. Diyan po, sa katabi nating unit. Sa unit ni Rudy? Opo, diyan po siya pumapasok kapag nagagalit siya sa akin. Diyan po siya tumatakbo pa uwi. Hindi. Mama, bakit po kayo natigilan? Richelle, tayo na sa loob. Po? Gusto kong sabihin mo sa akin ng totoo. Yung totoo tungkol sa kalaro mo. Totoo po yung sinasabi ko, Mama. Anak, Doon po siya nakatira. Doon siya lagi tumatakbo kapag ayaw ko nang makapaglaro sa kanya. Richelle, nakikiusap ako, anak. Tigilan mo na pagsisinungaling. Pero Mama, hindi po ako nagsisinungaling.
katunayan nga po, lagi ko po siyang hinahatian ng merienda ko. Kahit po itanong nyo kay Mang Greco, pag bumibili po ako ng merienda, lagi para po sa aming dalawa po. Rika, sabihin mo sa akin, minumulto ba kami mag-ina? Pero bakit kami? Hindi ko alam, Esther. Pero mukhang multo nga yung nagpapakita sa inyo ni Richelle. Ha? Bakit? Bakit mo nasabi yan? To, matapos tayong mag-usap kasi, nag-research ako. Ayan o, pinaprint ko nga yung nahanap ko sa internet. Ayan. Tungkol dito sa apartment building nito? Oo. Malinaw dyan na dati nang si Mr. Bernie yung may-ari ng property. Pero 2 years ago, pinagiba niya yung old structure para nga gawing 4 na palapag ang apartment building. At sabi dito, na-delay ang pagpapagawa ng bagong gusali dahil mayroong mag-ina na ayaw umalis dahil wala silang malilipatan. At makalipas ang ilang buwan, itinuloy ang pagiba sa old building at sinimulang itayo itong apartment na tinitira nyo ngayon. Eh ano nangyari sa mag-ina? Wala. Hindi na binanggit sa news sa item na yan eh. Kahit anong pagtatanong ng reporter, wala raw makapagsabi kung nasaan ng mag-ina at kung ano ang nangyari sa kanila. Rika, kung nagmumulto sila, ibig sabihin, patay na sila. O pinatay. Oh, Diyos ko. Eh, sino naman ang pwedeng pumatay sa kanila? Si Mr. Bernie? Rika, hindi naman siguro, no? Mukha namang mabait si Mr. Bernie. Ang malinaw rito, may nangyari sa mag-ina. Ang hindi natin malaman kung bakit. Bakit sa inyo sila nagpapakita? Hoy! Kung ayaw niyong matulog, magpatulog kayo! Rudy, pakiusap. Hindi kami nag-iingay ng anak ko. Tigilan mo na kami. Naaburido ng anak ko! Bakit ako? Hindi ba ako naaaburido? Mula nang tumira kayo dyan, palagi na lang may ingay sa dingding. Kung ano-anong kumakaluskos at parang binabato ito. Eh, bakit wala naman ako narinig na ingay? Sa akala mo ba sa amin nanggagaling yung ingay? Hindi rin ba ako maiinis pagka ganon? Huwag kang sinungaling! Hindi ako nagsisinungaling. Mas mabuti siguro patingnan natin sa mga spirit questor ang unit mo. Baka may kasama ka mga spiritong nagagalit sa iyo. Puro ka kalokohan! May nalalaman ka pang spirit questor. Kung may dapat pa imbestigahan dito, kayo yun! Kayong mag-ina! May dala kayong espiritu na nanggugulo! Mabuti dumaan ka rito sa mini grocery. Napupundi na kasi ko eh. Doon sa nakatira sa katabi kong unit. Yung bagong lipat, si Esther at si Richelle. Kilala mo sila? Oo, palagi silang bumibili rito eh. Oo, sila na nga. Buisit! Palaging maingay ang kwarto nila. Kung ano-anong kalabog ang naririnig ko. Tapos kapag tinanong ko, hindi raw sila yun. Rudy, may nagpapakita ba sa'yo? Nagpapakita na papaano? Yung batang lalaki, nagpakita siya sa akin eh. Anong ibig mong sabihin? Baka silang nanggugulo sa'yo. Nagmumulto. Kalokohan. Ilang taon na ang nakalipas, Greco. Isa pa, hindi ako naniniwala sa multo. Anong gusto mong gawin ngayon, Esther? Sabihin na kaya natin kay Mr. Bernie. Pero Rika, paano kumikinalaman siya sa pagkawala ng mag-ina? Ay, paano nga kaya? O gusto mo lumipat na lang ng apartment? Oo, pero dito sa puso ko, gusto ko tulungan yung nagmumultong babae eh.
Oh, iba ka talaga. Alam mo kung ako yan, mabilis mas 4:00 umalis na ako dito. Nakakaawa kasi yung itsura ng babae. Oo, kahit pa paano. Natakot ako nang bigla siya nawala. Pero hindi ko makalimutan ang ekspresyon ng mukha niya. Nung bang humingi siya ng tulong sa akin. So, anong gusto mong gawin natin? Tayo kaya magpatawag na spirit questor. O kung sino man na may kakayahang makipag-usap sa mga patay. Multo. Hindi totoo yung multo. Ang tagal ko nang nakatira rito. Wala namang nagmumulto sa akin. Wisit talaga itong mag-ina sa katabi kong unit eh. Sila ang may dala ng malas. Ng mga ingay na naririnig ko. Panahon na para maningil. Sino ka? Paano ka nakapasok sa unit ko? Nakalimutan mo na ako? Hindi ko maalala. Ipagpaalala ko sa'yo. Anong ginawa niyo? Ang anak ko! Anong ginawa niyo sa kanya? Anong ginawa niyo? Naalala mo na? Naalala mo nang ipinakita ko sa'yo? Hindi. Ikaw yung babaeng... At hanggang ngayon, hindi kami natatahimik. Hindi! Hindi ka totoo! Lasing lang ako! Nakainom ako! Epekto lang ito ng alak! Wala kayong konsensya! Tumahimik ka na! Pinaglalaroan ako ng isip ko. Hindi ka totoo! Hindi ka totoo! May mga bisitang dumating yung bagong lipat. Nakita kong dumaan dito. Spirit questors daw. May kakayahan daw makipag-usap sa multo. Bakit? May multo ba sa unit nila? May mga ingay daw na hindi maipaliwanag. Total, sila naman ang babayad eh. Iyagan ko na. Biling ko lang, huwag mag-iingay o makasisira ng anumang bahagi ng apartment unit. Alam kaya ni Rudy? Bakit? Anong kinalaman ni Rudy? Kasi siya rin, Mr. Bernie, nakakaranas rin siya ng hindi maipaliwanag na ingay. Sinisisi nga niyang mag-ina na bagong lipat. Oo. Nagreklamo na nga sa akin eh. Pero nagsimula lang naman ang kakaibang mga nangyayari. Mula nung dumating ang mag-ina rito sa apartment building. Baka nga silang may kasamang espiritu na hindi nila nalalaman. Mr. Bernie, Pwedeng ganun, Greco. Hindi ba? Pwedeng ganun nga. kung alam mo lang ang totoong nangyari, Mr. Bernie. Kung alam mo lang, kailangan makausap ko kagad si Rudy. Paano kung totoo ang kayang makipag-usap sa patay ng mga inimbita ni Esther? Paano kung malantad ang aming lihim? Rudy! Rudy! Ako ito, si Greco. Nandyan ka ba? Rudy! Rudy! Wala na po Ito siya. na pala, Richelle. Lumabas ba? Nakita mo? Hindi ko po alam. Basta ang sabi po ng kaibigan kong bata, wala na po si Rudy. Paano wala na? Teka, Rudy! Rudy, pare, buksan mo ito. Sandali, hintay mo ko. Oh, sinong tinatawag mo? Yung kalaro ko po. Ha? Tumakbo po siya pala yun nung makita po kayo. Pero, wala namang ibang bata rito. Meron po. Teka. Uy, hintay mo ko. Hindi na ako galit sa'yo. Halika na dito. Bakit kinabahan ako ng matindi sa sinabi ni Rochelle? Kailangan mabuksan ko ang pinto ng
nitong unit ni Rudy. Pero teka, hindi ko dalang duplicate key. Paano, Esther? Oh, Diyos ko. Mahirap paniwalaan ang sinabi nila. Anong gagawin natin? Hindi ko alam. Kinilabutan lang ko sa sinabi ng mga questors. Naniniwala ka ba? Totoo ba yun? Hindi ko alam. Nakapangingilabot ang pagkamatay na mag-ina. Kung yun nga ang nangyari, yung totoong nangyari, talagang nakakapangilabot. Malalaman din natin ang katotohanan kung makikita natin ang kanilang bangkay. Pero Esther, imposible yun. Kakausapin ko si Mr. Bernie. O paano kung may kinalaman siya sa nangyari? Paano magkakaroon ng katahimikan na mag-ina kung hindi natin sila tutulungan? Kailangan mailibing sila ng maayos, Rika, para matahimik sila. Rudy, ginamit kong duplicate key. Pasensya na pare, nag-aalala... Oh, bakit madilim dito sa unit mo? Rudy, bubuksan ko ang ilaw, ha? Rudy, nasaan... Hindi! Rudy! Nakahiga siya sa sopa. Hawak ng dalawa niyang kamay ang kanyang leeg at dilat ang kanyang mga mata. Rudy! Diyos ko, matigas na siya. Patay na siya. Hindi! Hindi! Patay? Sigurado ka, Greco? Oh, Mr. Bernie, matigas na ang katawan ni Rudy. Kailangan tumawag tayo ng investigador. Parang namatay siya sa takot. Dilat na dilat ang kanyang mga mata. Sigurado ka? Tingnan nyo, naroon siya sa kanyang unit. Hindi. Ha? Ayoko makakita ng patay. Lalo pa't sinabi mong dilat na dilat ang kanyang mga mata. Baka hindi ako makatulog. Mr. Bernie, may dalang malas ang mag-ina sa kabilang unit. Sinasabi mo bang silang dahilan ng pagkamatay ni Rudy? Maaari. Huwag mong guluhin ang isip ko, Greco. Mas mabuting tumawag tayo ng mga pulis kaysa pakialaman natin ang pagkamatay ni Rudy. Ano ka mo, Esther? Rika, natagpo ang patay si Rudy. Ha? Yung nakatira sa katabi naming unit na palagi nagagalit sa amin ni Rochelle. Paano? Bakit pinatay? Hindi ko alam. May mga pulis ngayon na nag-iimbestiga. Tinanong ka na ba? Tatanungin pa lang. Ang sabi ng police officer, huwag daw akong aalis. May mga itatanong sila sa akin. May narinig ka ba? Nagkagulo kaya? Wala, Rika. Tahimik nga buong gabi. Nagtataka ako. Hindi nagparamdam sa amin ni Rochelle ang mga multo. Ano kaya nangyari? Tsaka, bakit siya namatay? At bakit siya ang kinuha? Hindi ko alam, Rika. Pero kung katarungan ng hanap na mag-inang nagbumulto, bakit si Rudy? Anong kinalaman ni Rudy? May drug paraphernalia na natagpuan sa unit ni Rudy. Walang drugs. Pero yung mga gamit para magturok ng bawat ng gamot, natagpuan sa higaan niya. Maaaring drug overdose. Kaya nagawa niyang sakalin ang sarili. Pero hindi pa tapos ang investigasyon. Paalam nila sa akin ang resulta ng autopsy kapag natapos na. Siguradong may kinalaman ng mga multo. Ano ka mo? Mr. Bernie, maaring totoong sinasabi ng bagong lipat, si Esther, na may nagmumulto sa unit nila. Kung sina Esther ang minumulto, bakit si Rudy ang namatay? Hindi ko alam. Imposible yan. Maghihintay ako sa resulta ng autopsy. Mas maaga nilang magagawa yan. Mas mabilis ko rin may papaskill ng unit ni Rudy ay handa na para muling paupahan. Pasok. Bukas yan. Mr. Bernie,
may gusto sana ako sabihin sa inyo. Tungkol saan? Tungkol sa nagmumulto sa aming mag-ina. Esther, alam mo, hindi kasi ako naniniwala sa multo eh. Pero may sinabi sa amin ng Spirit Questors na gusto kong sana malaman nyo rin. Okay. Sige. Upo ka. Mr. Bernie, Greco, ano yan? nasa labing nagsagawa ng autopsy. Gusto nila kayo makausap. Patuloyin mo na rito. Mr. Bernie, yung tungkol sa... Esther, saka na tayo mag-usap. Mas mahalagang malaman kung resulta ng autopsy. Nakausap mo ba, Esther? Hindi, Rika. Babalik na lang ako mamaya. Pero paano nga kung sangkot siya? Pero ito lang ang paraan para matulungan natin yung mag-ina. Naku, natatakot naman ako sa ginagawa mo. Alam mo, para sa akin, mabuti pa umalis na lang kay rito ni Richelle. Pero Rika, yun ang... Isipin mo ang kaligtasan yung mag-ina. Ang gusto mong ipaglaban, pareho ng patay. Kayo ni Richelle, buhay pa. Mas importante ang kaligtasan nyo kaysa ipaglaban ang katarungang sinisigaw nila. Anong resulta ng autopsy, Mr. Bernie? Walang illegal drugs sa katawan ni Rudy nung mamatay siya. Kung ganun, pinatay siya talaga ng multo. Tigilan mo nga yung Greco. May pumatay sa kanya. May sumakal sa kanya. At nung patay na si Rudy, inilapat ang sarili niyang kamay sa leeg nito para palabasing siya mismo ang sumakal sa sarili niya. Pero imposibleng sinasabi mo... Kailangan makausap ko ang pulis na namamahala sa investigasyon. Mr. Bernie, May pumatay kay Rudy Greco. At kailangang mahanap nila yon bago siya pumatay uli ng naninirahan dito sa apartment building ko. Mr. Bernie, pwede na ba kitang makausap? May kinalaman ba yan sa pagkamatay ni Rudy? Hindi. Ito ay tungkol sa mga multo. Pasensya na, Esther. Abala ako tungkol sa investigasyong ginagawa sa pagkamatay ni Rudy. Ang may papayo ko sa iyo, palagi niyong ikandado ang inyong pinto. Mabuti na yung mag-ingat kayo. At bakit, Mr. Bernie? Duda ako may gumagalang killer sa building ko. At hanggat hindi siya nahuhuli, mananatiling nasa panganib ang lahat ng nangungupahan dito. Esther, sigurado kang okay lang kayo ni Richelle dito? Oo naman, Rika. Tatapusin ko ngayong gabi ang plano para sa second floor ng kliyente natin. Tapos, i-email ko sa'yo. Ikaw na mag-forward kay boss. Pagod ka na eh. Siguro mabuti magpahinga ka muna. Rika, hindi rin naman ako makakatulog. Bakit? Dahil sa takot. Alam mo, yun nga nakapagtataka. Hindi takot ang nararamdaman ko kung hindi galit. Para kanino? Para doon sa pastangan sa mag-ina. Alam mo, sana kung malalaman ko kung sinong pumatay sa kanila, mas matutulungan ko sila. Sana, Rika, may paraan para malaman natin to. Gising. Gumising ka. Nakatulog pala ako dito sa upuan. Ba, sino yun? Michelle? Anak? Ako Michelle? to. Ang babaeng... Oo. Ako ang babaeng palagi mong nakikita. Anong kailangan mo sa akin? Ito ang aking anak. Ang bata laging kalaro ni Richelle? Siya ba ang sinasabi ng anak ko? Oo. Ngayon ko lang siya nakita. Paano kayo nakapasok dito sa aming unit? Hindi na mahalagang sagutin ko yan. Pero... Ano nangyari? Natumba ka! Dugo! Maraming dugo! Bumangon kang muli. Dugoan ka na. Maraming dugo sa mukha mo. Yan ang ginawa nila sa akin.
Sa ganyang paraan nila ako pinatay. Nila? Nila? Sinong nila? Nakita kong kabutihan ng puso mo. Ipakikita ko sa iyo ang buong pangyayari. Gusto kong ikaw ang magbigay katarungan sa ginawa nila sa amin ng aking anak. Hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong nakikita sa aking isip ang mga mata ni Rudy. Ang kilabot sa kanyang mga mata. Bakit namatay siya sa ganung paraan? Malakas si Rudy. At bagamat totoong gumagamit siya ng bawal na gamot, walang natagpuan droga sa kanyang dugo nang siya i-autopsy. Rudy, ang talagang nangyari. Sinong pumatay sa'yo? Bakit ka namatay? Pinalalayas nila kami. Pero wala kaming malilipatan. Galit na ang may-ari ng apartment. Ilang buwan na kami hindi nakakabayad ng upa. At plano nilang ibain ang gusali. Gusto kong umalis, pero wala kaming pupuntahan. Isang araw, lumabas ako para mangutang ng kakainin namin ng anak ko. Naiwan siya mag-isa sa kwarto. Pagbalik ko, ito ang inabutan ko. Hindi. Duguan ng anak mo. May tama ng saksak. Pinatay nila ang anak ko. Sino pumatay sa anak mo? Sila. Hayan, tingnan mo. Ang mga lalaking yan. Anong gagawin natin? Patay na ang bata. Mga hayop kayo! Pinatay niyo ang anak ko! Mga demonyo kayo! Greco, anong gagawin natin? Hindi ko sinasadyang natamaan ng patalim ang bata. Hindi ko alam na nagtatago ang bata sa kabinet. Mga demonyo kayo! Madali lang yan. Patahimikin na rin natin ang ina. At namatay rin ako. Matapos ang tama ng bala sa aking ulo. Hindi. Si Rudy. Si Greco. Sila ang pumatay sa inyo mag-ina. Gumanti na ako kay Rudy. Ako ang pumatay sa kanya. Pinatay mo si Rudy? At hanggat hindi kami naililibing ng maayos, patuloy ako maging ganti. Pero nasaan ang mga bangkay niyo? Saan kayo inilagay? Saan? Saan kayo inilagay ni Rudy at Greco? Nasaan ang mga katawan niyo? Saan? Saan kayo inilibing? Saan inilagay ang mga bangkay niyo? Ipakikita ko sa iyo. Ito ang ginawa nila sa amin. Mama, babalik ka po agad? Oo, Rachel. Dito ka muna sa Tita Rica mo, ha? Susunduin kita after lunch. Esther, sigurado ka ba sa gagawin mo? Oo, Rica. Ipinakita sa akin na multo. Walang kinalaman si Mr. Bernie sa pagkamatay nila. Sana, totoo ang pinakita sa'yo ng multo. Sana nga. Mama, multo ba talaga yung kalaro ko? Oo, Rachel. Hindi siya natatahimik. Kaya siya nagpapakita sa'yo. Kawawa naman po siya. Oo, anak. Kaya gagawin ko ang lahat para mailibing sila sa tamang libingan. Masama ang pakiramdam ko, Mr. Bernie. Hindi ko bubuksan ang mini-grocery sa araw na ito. Dito lang muna ako sa unit ko. Ikaw ang bahala. Babalik ang mga investigador. Uulitin nila ang mga pagtatanong na ginawa nila.
Ayoko na sanang makipag-usap sa mga investigador. Kailangan makipag-cooperate tayo, Greco. Kung hindi, paghihinala sila ng hindi maganda. Mr. Bernie, Huwag mo kong bigyan ng problema. Kailangan ni Rudy ang pinagkakatiwalaan ko sa gusaring ito. Ayokong madawit ka sa nangyari kay Rudy. Mr. Bernie, pwede na ba tayo mag-usap? Oh, oo nga pala. May sasabihin ka tungkol sa mga multo. Sana hindi ito inventong kapapalakan, Esther. Marami akong importanteng inaasikaso. May nakalibing sa sahig ng apartment unit ko. Ano ka mo? Ang sabi ko, may nakalibing sa sahig ng apartment unit ko. Ano na namang kalokohan ito, Esther? Mr. Bernie, nagpakita sa akin ng multo ng babae. Ipinakita niya sa akin kung papaano sila pinatay, silang mag-ina. Mag-ina? Oo! Ang mag-ina. Na gusto mong paalisin noon para itayo ang bago mong apartment building. Pero ang sabi ni Greco, lumayas yung mag-ina. Hindi nakipag-usap sa akin para takasan ang utang nila. Hindi totoo yon. Pinatay ni Greco at Rudy ang mag-ina. Pagkatapos, binuhusan nila ng simento. Nakalibing sila sa sahig ng unit ko. Esther, malaking kabaliwan ang sinasabi mong yan. Pero mapapatunayan natin ng katotohanan kung titibagin mo ang sahig. Alam mo ba kung gaano kalaking problema para sa akin? Kung titibagin ko ang flooring ng unit mo? Mapapatunayan natin na sinabi ng multo, Mr. Bernie. Paano kung walang nakalibing doon? Mr. Bernie, maniwala ka sa akin. Hindi, Esther. Mas naniniwala ako sa mga tauhan ko. Kung ganon, hindi ka rin maniniwala kung sasabihin ko ang multo mismo ang pumatay kay Rudy? Tama! Ayoko nang makinig sa mga kalokohan mo, Esther. Ang pinakamabuti siguro, kayong mag-iina ang umalis sa apartment building ko. Ibabalik ko ang advance payment mo. Umalis ka na lang dito! Ano, Esther? Hindi naniwala sa'yo? Nagalit pa nga siya sa akin, Rika. Ala, paano ngayon? Kailangang isuplong ko sa pulis si Greco. Sa anong ebidensya? Sa ipinakita sa akin ng multo na si Greco ang bumaril sa kanya. Binaril siya nito sa ulo. Hindi ka pwedeng magpa-aresto ng tao na ang ebidensya mo ay ang sinabi ng multo. Pero kitang-kita ko, Rika. Ipinakita sa akin ng multo. Si Rudy at Greco ang killers. Oo nga, naniniwala naman ako sa'yo. Pero nasisiguro ko, pagtatawanan ka lang ng mga pulis. Rika! Ang mabuti pa, umalis na lang kayo ni Richelle sa apartment building na yun. Nagawa mo na yung dapat mong gawin. Pero ayaw maniwala ni Mr. Bernie. Natitiyak ko, matatahimik na ang multo ng mag-ina. May ginawa ka na, pero hindi ka pinaniwalaan. natitiyak ko, may ginalaman ng maginang pinatay namin. Naniningil na sila. Silang pumatay kay Rudy. Paring Greco, Pare, Rudy, anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Patay ka na! sinong may sabing patay na ako? Patay ka na! Nakita ko kung ano itsura mo nung namatay ka. Buhay ako at narito ako para sunduin ka. Sunduin? Layuan mo ko, hindi ka totoo. Hindi ka ba talaga naniniwala? Nagbago ka ng anyo. Ikaw si... Ako ang babae ng nangungupahan ko na pinalalayas ninyo. At nang hindi kami umalis ng anak ko, pinatay mo kami! Oh, Binaril mo ko! Dugo-dugong ulo mo. Maraming dugo. Maraming dugo. Basta nyo kami binuhusan ng semento. Inayaan mo kami malibing ng hindi malang nabasbasan. Huwag ka lalapit sa akin. Huwag.
Matagal na kami nagdurusa sa kabilang buhay. Kailangan namin ang katarungan. Patay ka na! Pero hindi kami natatahimik. Tumayo ka! Layuan mo ako! Kailangan kong maningil. Kailangan ang anak ko ng katarungan. Hindi! Huwag ka lalapit! Huwag! Matagal kong hinintay ang katarungan. Hindi! Hindi! Na, ito na ang araw ng paniningil. Huwag mo akong ahawakan! Lumayo ka sa akin! Layuan mo ako! Sinong tumalong sa building ko? Pararin niyo ako! Pararin niyo ako! Gusto ko makita ko si Greco. Tumalon mula sa 4th floor ng building. Pero bakit? Bakit niya ito ginawa? Matagal pa ba ang pag-i-empake niyo? Tapos na, Mr. Bernie. Isasakay na lamang namin sa truck ng mga gamit at aalis na kami rito. Buti naman. 2 tauhan ko nang namatay dahil sa kamalasang dala ninyo. Hindi kami ang dahilan ng kanilang kamatayan. Mga kriminal sila. May pinatay ang mga tauhan mo. At hanggat hindi ka naniniwala sa akin, patuloy na maghihiganti ang babaeng multo. Tama na! Ayoko nang marinig ang mga imbento mong kwento. Aalis na kami. Michelle, tayo na. Pakiusap lang, Mr. Bernie. Sana, ipag-iba mo ang flooring nitong unit na inuupahan namin para sa katahimikan ng mga pinatay nila. At pag natagpuan mo ang bangkay, pabasbasan mo at ipalibing mo ng maayos. Oo na! Tama na! Tigilan mo na ako sa iyong mga guni-guni! Mama, gusto ko po sana magpaalam sa kalaro ko. Oo, sige anak. Magpaalam ka. At saka humingi ka na rin ng sorry. Hanggang dito na lang ang maitutulong natin sa kanila, anak. Mahirap talagang may malas na kasama. Mabuti. Napalayas ko na ang mag-ina. Paliw na babae. Kala siguro niya maniniwala ako sa mga kasinungalingan niya. Ha? Napakalakas ng hangin. Pero mainit sa labas. Ha? May sara nga itong bintana. Ayaw mo ba talagang maniwala? Ha? Kung papatayin ba kita, maniniwala ka na? Ikaw? Ang babaeng nangungupahan noon na hindi makabayad At pinatay ako ng mga takbuhan mo! pero wala akong kinalaman sa ginawa nila. Pero wala ka rin puso tulad nila! Hindi. Anong gagawin mo? Kukunin ko ang hiningang bumubuhay sa'yo! Hindi! Huwag! 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 Hanggang sa kabilang buhay, katarungan ang isinisigaw ng biktima ng karahasan at pagpatay. Ngayon, matatahimik na sila. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Guli-Guli sa isa na naman Gabi ng Lagi.